po ang ating mga kailangang ingredients sa ating recipe for the day. Pure coconut milk, chicken liver, or pwede rin pong ground pork, ground beef, or any kind of meat. Pwede rin shrimp, kung meron po kayo, yan. Green chilies, onion, garlic, ground pepper, yung powder, seasoning, at ang ating banana blossom, yan po siya. So, tapos, ilalagay natin siya sa tubig na may asin. Babad natin siya para hindi siya mamula masyado. Natin ko po siya sa para matanggal natin yung ito, yung kanyang matigas na part. Mapait po kasi yan pag hindi nyo natanggal. So, ayan guys. Tapos na po ako magayat at yan na po yung ginayat ko. Pigaan lang po natin siya ng ganyan mamaya. Ayan, ayan, ayan. So, next is ito. Gayatin naman natin ang ating bawang at sibuyas. Kailangan madami. Marami ang ating rekado. Kasi yan po ang nakakapagpasarap ng niluluto po natin talaga. Yan, tapos na ang aking bawang at sibuyas. This one, later na po yan. At ito pa pala, gagayatin ko rin po siya ng pino para po sa ating halo, sa ating puso ng saging. So, gayatin na po natin siya. So, ayan. Ganyan lang po siya. Let's start cooking! Ito po ay isang masarap na recipe. Medyo na siya. Kaya mix na natin na yung ating onion. Next ay ang ating puso ng saging. Ayan, next natin na ilagay. Pwede na natin ilagay yung ating seasoning. At lagyan na rin natin ang ating powdered pepper. At mamaya po, konting rock salt kung matabang pa po siya. So, ganyan lang. Huwag na natin lagyan ng tubig. Kalalambutin lang natin siya ng konti. Kailangan lutuin po natin. At mas maganda po niyan, takpan po muna natin. Ayan. So, luto na po ang ating banana blossom. Pwede na po natin siyang hanguin. So, ayan, salin po natin sa ating lalagyan muna. Ihalo na rin po natin ito. So, ayan, haluin na po natin, guys. Lagyan natin siya ng egg. Gusto ko maraming egg. At lagyan po natin siya ng harina. All-purpose flour. Yan, pwede po siya. So, bali hindi na po ako naglagay ng salt. Kasi yung pinagbabaran ko po kanina ng puso ng saging, sakto na po yung lasa ng ating puso ng saging. Sa sauce na lang po tayo babawi mamaya. Pwede rin tayo maglagay ng konting cornstarch. Then, magpainit na po tayo ng ating pan para iprito po muna natin siya. And this is the next step. Lagyan po natin ng konting mantika. Painitin lang muna natin. So, ayan, mainit na siya. Then, maglagay na po tayo ng ating ayan.
Tanggalin na natin siya. Yan ang first batch. Nagpapainit po ako ng mantika ulit para sa ating sauce naman. Pero magigisa muna ako nito. Gagawa ako ng golden brown garlic para sa ating toppings later on. Anyway, may nabibili na rin po tayo ready na fried garlic. Kung meron po kayong ganon, yun na lang po. Para hindi na kayo gagawa ng ganito. And then next, ito namang ating onion. Medyo anuin natin siya ng konti. Sa same pan, dito rin po tayo magigisa na ng ating sauce. Bawasan lang natin yung ating mantika. Yan, lagay na natin. Maglagay po tayo ng oyster sauce. Ang ating pure coconut milk na frozen pa rin hanggang ngayon. So, ayan. Haluin lang po natin ang ating coconut milk para hindi po siya mamuo. At pwede na rin po natin ilagay ang ating green chili. Timplahan uli natin ng ground pepper and a little bit or a pinch of salt to taste. No need to add sugar kasi meron na po tayong oyster sauce. Medyo manamis-namis na po yun. Just wait. Mas maganda kung may mushroom pa. Kaya lang hindi na siya magiging pure banana blossom. Meron na siyang mushroom. So ayan, kumukulo na po ang ating coconut milk. Pero need natin pong lutuin pa po siya. Kailangan yung lutong-luto ang kakanggata para sure po tayo na hindi mag-LBM ang ating mga mahal sa buhay na kakain ito. And then pwede rin po tayo maglagay ng konting cornstarch para mas maging malapot. Medyo marami ang ating sauce. Hintayin po o kumulo ang ating gata. Lagyan natin ng konting garlic para mas malasa na. Let me taste it first. Yummy, yummy. At para po hindi agad mapanis ang ating niluluto, pwede po tayong mag-add ng vinegar. At huwag mo lang haluin. Hayaan po muna natin kumulo muna siya. So, ayan po. Luto na ang ating sauce. Pwede na po siya nating serve. Ayan. Talaga namang sakto lang po ang lasa. So, ayan ha. Magpa-plating na po tayo. Yan po ang ating finished product. Kung i-serve mo siya sa ating hapag, para lang po tayong nasa restaurant niyan. And who knows, pwede maging recipe ng may mga may-ari ng resto. Kung mapapanood nga lang nila. Ayan ang ating sauce. And yung ating pinaka-main na niluto. At ayan po siya. Para naman ganahan ng ating mga loved ones kapag kakain na sila. Ayan, kain na po tayo.